Isa na naman pong magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan ko, sa lahat ng aking mga kababayan, lahat po ng ating mga followers, viewers, listeners, subscribers. Ayan, lahat na po. Isa pong magandang hapon po sa inyong lahat, at salamat po sa Panginoon sa araw na ito, dahil ngayon po ay araw ng linggo, at ang mga tao po ay kanya-kanya pong banding. Ano po, ang mga pamilya ay kanya-kanyang banding. Ako po ay masaya na kapag nandito lang sa loob ng aming tahanan. Parang nagsawa na tayo sa labas, dahil maraming panahon na tayo po ay nasa labas ng bahay, kung saan-saan na po tayo nakakarating. Kaya parang mas enjoy na lang po ako dito sa loob ng aming kubo. Ayan, ang ganda po ng bulaklak na, mga kaibigan. Pero kamusta naman po ang sitwasyon ng mga buhay natin? Alam nyo, kapag mayroon tayong mga kaibigan na nakakausap natin sa messenger, minsan ay sa video call, nag-uusap-usap po tayo patungkol sa mga sitwasyon ng buhay, di ba mga kaibigan? Ang panahon ngayon ay para bang pasikip ng pasikip ang bawat sitwasyon, ngunit paluwag naman ang paluwag ang pag-ibig ng ating Panginoon, di ba? Na kahit gaano man katindi ang ating mga sitwasyon na pinagdadaanan sa buhay, kapag nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos, ay talaga naman lahat po ay ating napapagtagumpayan, napapagtiisan, atin pong nauunawaan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Kasi mga kaibigan, tandaan po natin na ang lahat ng bagay na ating nararanasan sa bawat araw, lahat naman po yan ay kapahintulutan ng Panginoon. At hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng mga suffering o mga sitwasyon na mabibigat kapag ang kalakasan na binigay ng Diyos sa atin ay hindi katumbas ng mga pinapahintulutan niya rin na mga bagay sa ating mga buhay o sitwasyon, di ba? Pero mga kaibigan, may mga katanungan minsan sa ating isipan na hanggang kailan, hanggang saan magtatapos ang suffering. Ako, ang masasabi ko, malamang matatapos yan kapag tapos na rin ang buhay ng isang tao. Kasi kaakibat na talaga ng buhay ng isang tao ang mga suffering na yan. Mayaman ka o hindi, may sakit ka o wala, masaya ka o hindi, may paningin ka o wala, o di po ba, nakakarinig ka o hindi, pero may mga suffering po, pare-pareho may suffering. Wala pong exempted, walang exemption. Kaya ang kailangan lang po talaga natin ay meron po tayong Diyos sa buhay natin, may Kristo tayo sa buhay natin, may Panginoon tayo na sinasampalatayanan, na kailangan magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon at tamang pananampalataya sa Diyos. At higit sa lahat, nawa ay maranasan natin o makamtan talaga natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos, upang sa ganon lagi po tayong makakaunawa sa bawat karakter ng mga tao na ating nakakahalubilo. Una, sa ating mga pamilya, sa ating mga kadugo, sa ating mga kaibigan, at sa mga tao na ating nakakasulubong sa bawat araw. Ano po, o nakakasama sa trabaho. Kasi kung wala po ang pag-ibig ng Panginoon, ay hindi po tayo makakapagtimpi, wala po tayong self-control, hindi po natin kayang magpatawad o umunawa. So, kailangan lang po talaga natin ay yung tunay na relasyon sa Diyos, tunay na pananalig sa Diyos, upang sa ganon ay makaranas po tayo ng pag-ibig na totoo ng ating Panginoon. Kasi talagang ang pag-ibig lang po talaga ang susi sa bawat sitwasyon ng buhay. Kahit man po tayo ay aping-api na kung minsan, pero kapag ang pag-ibig po ng Diyos ang umiral sa ating puso, naunawaan po natin kung bakit sila nang aapi. Ano po? Kasi nga, bakit sila nang aapi? Kasi nga wala silang tamang relasyon sa Panginoon, wala rin silang tamang pananalig sa Diyos, at hindi rin nila nararanasan ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nagagawa nilang mga api. So, yun na lang po ang ating isipin, na ang mga taong gumagawa ng hindi maganda o mabuti sa kanilang kapwa ay walang tama na pananalig at walang tama na relasyon sa Diyos, kaya wala rin sa kanila
ang pag-ibig ng Diyos. Yan, madali pong unawain yan. Kaya hindi natin kailangang patulan, hindi natin kailangang harapin o sumbatan pa dahil alam na natin ang dahilan bakit nila nagagawa ang mga bagay na iyon. At siyempre, pinapanalangin din natin dapat ang ating mga sarili na wag mawala yung malawak na pangunawa sa ating mga puso't isipan upang sa ganon, hindi rin po tayo matatalo ng mga tukso ng kaaway na gustong wasakin ang ating relasyon at ang ating pananampalataya sa Panginoon sa pamagitan ng inis, galit, puot, hinanakit, o di po ba? Kaya ang suffering, ang mahabang sakripisyo, ang mahabang linya ng mga pagsubok ng buhay ay matatapos lang po yan kapag wala na pong hininga ang katawan na ito at tayo po ay nandoon na sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya konting konting tiis pa, konting tawag dito, yung mga sinasabi ng mga vlogger, konting push pa. Malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Kaya lalo po nating palawakin na gaya po ng garter yung ating pasensya. Ano po? At syempre, lagi po tayong manalangin sa Diyos at lagi po tayong magbasa ng salita ng Diyos. Dahil yun lang po ang ating pinakamatinding weapon sa buhay natin upang hindi po natin mabigyan ng pansin ang mga tukso ng kaaway sa ating mga buhay, mga kaibigan. Kaya ganun lang po ang ating gagawin. Ganun po talaga ang buhay sa mundo. Ang kailangan po lang talaga ay yung maging masaya po tayo. Ang kailangan lang po talaga ay manatili po tayo sa salita ng Diyos at sa ating pananalig sa Diyos. Kasi wala na po talagang iba pa na weapon sa buhay kundi ang atin pong personal na relasyon sa ating Panginoon at ang ating pananalig sa Kanya. Kaya mga kaibigan, huwag pong mawala yung ating pagmamahal sa Diyos dahil kailangan po nating ipakita, ipadama sa Panginoon ang ating pagmamahal sa pamagitan po ng pagmamahal din natin sa ating mga kapwa. Yung mga hindi marunong magmahal, edi hayaan po natin sila na turuan ng Diyos kung paano po sila matutong magmahal. Ano po? Alam niyo po, kung minsan dumarating din po sa buhay ko yung nakakapagod din kayang mag-content, di po ba? Yan. Nakakapagod din sumayaw, nakakapagod din gumawa ng mga activities sa Facebook. Kaya lang, masaya lang ako sa aking ginagawa. Kasi gusto ko makita yung joy. Makita nyo rin yung joy na sa aking puso na, oh, ito si Rile, di ba? Balita ko to, meron tong sakit, merong breast cancer, merong sakit sa puso, o di ba? Nag-high blood dito. Maraming karamdaman ito pero tingnan mo siya sa Facebook, parang walang sakit. Yes, totoo po yan mga kaibigan. Parang walang sakit kasi hindi ko iniisip yung sakit. Ang iniisip ko, ang Panginoon na nagpapagaling lang may sakit yan. Kaya yun lang ang gawin natin. Ipasa natin ang ipasa yung salita ng Diyos sa iba. Ipasa natin ang ipasa yung mga magagandang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi kung wala na pong makakarinig o maririnig yung mga patotoo natin, kung wala na tayong ginagawa para sa Panginoon, ay sayang po ang panahon, di po ba? Sobrang sayang ang panahon. Kaya mga kaibigan, hanggat tayo po ay may lakas, hanggat tayo po ay nakakakita pa, nakakabasa pa ng salita ng ating Panginoon, hanggat tayo po ay nakakarinig pa, nakakapaglakad pa, sige lang po, gawin po natin yung mga bagay na makakapagbigay ng karangalan sa ating Panginoon, sa kanyang dakilang pangalan, at higit sa lahat, yung maipasa po natin yung pananampalataya natin sa Diyos sa kanila. Kaya mga kaibigan, tuloy lang po ang laban natin. Ayan. Ganun lang po talaga ang dapat natin gawin. Papakita ko po sa inyo ang mga bulaklak
ng tanim ni Ma'am Din. Ayan po, oh. Ang gaganda, di po ba? Ito yung mga creation ng ating Panginoon na nagbibigay po sa atin ng galak, ng saya, o di po ba? Ang ganda-ganda po ng mga bulaklak na ito na kulay dilaw. Ayan po, oh. Tapos itong si ano bang pangalan nito? Pinangalanan ko kasi itong forever, pero may pangalan talaga ito, si today, yesterday, and tomorrow. Hindi po yan minto sa pamumulaklak. Ayan, oh. Ayan, si today, yesterday, and tomorrow. Sobrang bango po yan ng bulaklak. Kaya lang mga kaibigan, meron ako nito, kaya lang hindi ko pinapalaki kasi masyado pong masukal. Yung aming area po masukal na. At ito naman po uli ang aking ipapakita, yung aking tanim dito sa plant box ni Ma'am na blue ternate. Yan, bukas po ng umaga yan ay mangunguha ako ulit dyan para pang lagay po sa ating nilagang bayabas. Kami po ni Ma'am ay pareho po ng hilig. Mahilig po kami pareho sa halaman. Ito naman po ang aking mga halaman. Yan, buhay pa rin. Alam niyo mga kaibigan, minsan no, nakakasawa din ang mga halaman. Kaya lang parang nakakaawa naman sila na patayin sila. Tingnan niyo po yung guyabano ko, matangkad na. Nandyan lang po yan sa sako na may lupa. Yan, matangkad na siya. Tapos yung aking tawag dito, kalamansi. Ayan. 2014 pa po ito na kalamansi, hanggang ngayon ay buhay pa, namumunga pa kahit ganyan na lang po ka liit ang kanya mga sanga kasi nga matanda na, kaya namamatay-matay na rin si kalamansi. Yan, oh. Oh, di po ba? At si badyang, ayan, kita niyo ba si badyang? Ayan, si badyang. Laki na rin si badyang. Ngayon lang kasi tinanggal yung tricycle dito, kaya nabakante na. Ayan, may tinanim pa po ako dito na guyabano. Ayan, oh. Medyo payat kasi hindi siya masyadong naiinitan. Hindi ko na masyadong naalagaan mga kaibigan yung aking mga halaman dito sa labas kasi nga nakabara yung yung tricycle namin. Kaya lang ngayon sinakyan nila papunta sa mall, kaya nabakante po yung area na yan. Ang ating mga halaman nandito na sa kalsada, tatalian ko po yan. Grabe, dati po ay parang kagubatan po yung aking harapan nung panahon ng pandemic. At ito na po yung aking rubber tree. Malaki na po mga kaibigan, oh. May bagong talbos na naman. Nung binigay po yan sa akin ay hanggang dito lang. Ngayon po, ayan na. Nakailang dahon na yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Pang 6 na po yan. At ayan naman yung aking photos. Akin na pong pinagapang. Ako lang po ang naiwan dito sa bahay. Gusto nila akong isama lagi sa kanilang mga lakad, kaya lang ewan ko ba mga kaibigan, nagsawa na talaga ako sa labas. Kontento na lang po ako dito sa loob ng bahay kasi pag nasa labas kakain lang din naman pag merong pangkain, tapos maglalakad-lakad, tapos bibili ng grocery, o pagod lang po yun. Kaya dito na lang po ako sa loob ng aming bahay. Yan. Yan mga kaibigan, hapon na po at maya-maya lang ay paggabi na. Natuyo na rin yung aking mga nilabhan nung nakaraang araw. At natupi na rin po lahat yun. Nilulududong ang aking mga sinampay. Yan po. Ayan pala si Impoy. Andoon sila nilulududong si Impoy. Yan.
Tayo po ay maglalakad-lakad. Ayan. Maraming tao sa meriendahan. Hi! Ay, gagi. Saan ba kita nga tayo? Iko? Ayan ang mga bagay-bagay dito sa aming lugar. Hello, Impoy! May kakwentuhan si Lolo Dodong. Ako ang kasi ang kahit ng ano nila. Eh, pero dati na araw yung Ayan po ang mga... sino yung unang mga kalaro? Saan si Mama? Ba't hindi lumalabas sa mama mo? Yan mga kaibigan. Ito yung nanay ng aking batyang. Ang laki-laki na niya. Yan mga kaibigan, hanggang dito na lang po. Dito na po natin tatapusin ang aking vlog. Basta lagi ko pong sinasabi na huwag po tayong lalayo sa ating Panginoon mga kaibigan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.